back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Muli po tayong nagla-live para po sa ating our daily words of encouragement ngayong pong gabi ng August 21 ng Friday po. Let's pray po muna. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon kami po ay mag-aral ng iyong salita. Patuloy niyo i-encourage ang bawat isa, Panginoon, upang sa ganun may kapatibay po ang aming pananampalataya sa inyo. Patawad po sa kasalanan at pagkukulang. Ito, bless you po lahat ng makikinig sa gabi nito sa pangalan po ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang verses 1 hanggang 7. The Bible says, But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, fear not, for I am redeemed thee. I have called thee by thy name, thou art mine. Sabi ng Panginoon. And thou art mine. When thou passest through the waters, I will be with thee. And through the rivers they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Verse number 3, For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Savior. Actually, ang pinag-uusapan po dito ay patungkol sa Panginoon ay ang Savior ng Israel po. At kaya nga, I redeemed thee, thou art mine, sabi ng Biblia. I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee, since thou was previous in my sight, thou hast been honorable, and I have loved thee. Therefore will I give men for thee, and people for thy life. Fear not. Paulit-ulit po ang mga words na yan. Fear not, huwag kayong matakot. For I am with thee. I will bring thy seed from the east, and gather thee from the west. I will say to the north, give up, and the south keep not back. Bring my sons from far, and my daughters from the ends of the earth. And everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him, yea, I have made him. Yan po ang pamagat natin ngayong gabi. For I have created him for my glory. Alright, so again, ang Diyos po ay bilang isang anak ng Diyos, tayo pong nanampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang sariling tagapagligtas, ay God owns us twice. Una, God owns us by creation. At number 2, nung nag-fall po ang tao, naging anak ni Satanas po ang tao, ay God restore us through redemption. Kaya nga po, He owns us by creation, and He owns us by redemption, mga kapatid. Kaya nga sa verse number 2, sinabi kanina dito, I have redeemed thee. Alright? So, niredeem din po tayo ng Panginoon. Kaya nga po siya namatay para sa lahat ng tao. At para sa kanyang ikakaluwalhati. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, ano man buhay mo ngayon, ano man ang tinatamasa mo ngayon, may trabaho ka, may negosyo ka, pinagpala ka ng Diyos, hindi lang para sa iyo yan. Para sa Panginoon po yan, mga kapatid. Bakit? Kasi God created us and He redeemed us for His glory. Maliwanag po dito sa verse 7. Okay? So, for I have created Him for my glory, I have formed Him, yea, I have made Him. Kaya nga po dapat nakakapagbigay kaluwalhatian sa ating Panginoon ang ating pamumuhay sa araw-araw. Hindi lang po dapat linggo na tayo ay banal, maayos sa harapan ng Diyos, at pag Lunes hanggang Sabado na, iba na ang ating ugali, malayo sa ating napakinggan. Diba? So, iba na ang ating pamumuhay.
Oho, sa kasalanan tayo namumuhay, nagbibisyo ka pa. Pag linggo, walang bisyo. Pag Lunes, weekdays, ay malakas ang bisyo mo. Diba? Pagkalinggo, napakagandang kasuotan mo. Oho, naka-Sunday dress ka, modest apparel. Pagka Lunes hanggang Sabado, iba na ang kasuotan mo, makamundo na. Diba? Mataas pa sa pinakamataas ang suot-suot mo sa kalsada pa, sa mall. So, dapat, nakikita po ang kaibihan, mga kapatid. Oho, dapat ang ginagawa natin sa araw-araw ay nakakapagbigay kapurihan sa Diyos. Pag sa church, napakaganda ang trato natin sa ating mga kapatiran. Pag sa mundo, sinisigawan mo na ang tao, minumura mo pa ang iba, nagsasalita ka pa ng masama. So, hindi po yan ang ang kadahilanan bakit po tayo create ng Diyos at niligtas ng Diyos. Naliwanag naman po dito sa verse 7, "For I have created him for my glory." Dapat tayo po ay nagbibehave bilang anak ng Diyos, bilang redeemed, bilang anak ng Diyos, mga kapatid. So, dapat po nakakapagbigay tayo ng kapurihan sa Diyos araw-araw. Diba? Nakakapag-win tayo, kalwa, tayo po ay nagiging blessing sa iba, tayo po ay nababahagi natin ang kabutihan ng Diyos sa iba. Ang biyayang ginagawa sa atin, dapat na ibabahagi po natin sa iba upang maniwala rin po ang ibang mga tao sa ating Diyos na pinapaniwalaan. Right? So, we are created for the glory of God. Hindi ka lang po, alam nyo, kahit halimbawa ang tao ngayon, kaya po siya nag-aaral para makagraduate, para may trabaho, para may sweldo, para makabili ng bahay, sasakyan, travel around the world. Hanggang doon lang po ang kaisipan niya. Yung iba nga, naghihintay na lang ng kamatayan Yung isa kanina, ay nandun lang sa bukid. Ganun, araw-araw sa bukid siya. Kalain mo yun, hanggang mamatay na siya doon. Ganun na lang. Hindi po ganun ang purpose po ng ating buhay. Tayo po ay create ng Diyos para magbigay kapurihan sa Kanya, para mag-worship sa Kanya, mga kapatid. Ano po? At alalahanin po natin yan. Okay? Hindi ka lang po create ng Diyos, niredeem ng Diyos para kumita ng pera, para bumili ng pagkain. Hindi po. Tayo po ay create, redeem, binibigyan ng pagkain ng Diyos araw-araw para magbigay kapurihan, glory sa Kanyang pangalan, para paglingkuran ang ating pong Diyos na nagligtas sa atin. We are saved to serve, mga kapatid. Okay? Huwag mo lang hintayin ang kamatayan mo. Dapat iniisip mo, maglingkod tayo sa Diyos. Alright? Kaya nga po nagsisimba tayo para matuto, nag-aaral ng salita ng Diyos para lumago, para maging kagamit-gamit po sa kapurihan ng Diyos. Again, sabi ng Bible dito, I have created him for my glory. Okay? Let's pray. Dakilang Diyos, salamat sa inyong mensahe ngayong gabi. Bless niyo po sa aming buhay, na maalala namin, Panginoon, na tunay nga na kami po ay na-create, na-redeem, not only for ourselves, but for your glory, ultimately. Salamat po, i-bless niyo po ang inyong mga anak, na patuloy magbigay kapurihan sa inyong pangalan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, magandang gabi sa lahat na nakikinig. Mang Mark Anthony Silak, magandang gabi sa iyo dyan sa Batak. At sa lahat pa po nang nakikinig sa iba-ibang part ng ating bansa at around the world, ang Diyos pong magpala sa bawat sa atin. Good night po. God bless you all. I love you.